Apat sa mga kaalyado at kasosyong bansa ang muling nagpatibay ng kanilang pangako sa kolektibong seguridad kung saan tutulong umano ang Amerika, Australia, New Zealand at Vietnam sa Pilipinas sa pagsubaybay sa West Philippine Sea upang matukoy ang mga banta sa pamamagitan ng mga ibinabahaging sistema ng impormasyon. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa update naman sa West Philippine Sea, nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa pagtupad ng kanilang makabayang tungkulin na pagpapatrolya sa katubigan at himpapawid sa West Philippine Sea kung saan lumipad ang Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga islang okupado ng China sa West Philippine Sea. Ngunit sa kanilang paglibad, abay 3 beses umanong nagpaputok ang China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, 4 sa mga kaalyado at kasosyong bansa ang muling nagpatibay kahapon ng kanilang pangako sa kolektibong seguridad, pamamahala sa batas at mas malakas na pagsubaybay sa West Philippine Sea. Sa isang forum na Eyes on the Sea, Community-Based Maritime Monitoring and Reporting in the West Philippine Sea ng Strat-Based Institute, kinumpirma ng Australia, New Zealand, Vietnam at Amerika ang kanilang patuloy na pakikilahok sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa anunsyo, ang mga bagong teknolohiya at modernong kagamitan kabilang ang Starboard, isang pribadong kumpanya sa Australia na ginagamit din ng New Zealand, ay tutulong din sa Pilipinas na matukoy ang mga banta, i-coordinate ang mga operasyon at palakasin ang seguridad sa rehiyon sa pamamagitan ng mga ibinabahaging sistema ng impormasyon. Binigyang diin ng ambassador ng New Zealand, Australia, Amerika at Vietnam na makikipagtulungan sila sa mga kasosyong panrehiyon upang palakasin ang kaligtasan sa maritime, proteksyon sa kapaligiran at sa pangmatagalang pamamahala. Binigyang diin naman ni Victor Andres Manhit, Pangulo ng Strat-Based Institute, na binanggit na 72% umano sa mga Pilipino ang nais na protektahan ng gobyerno ang teritoryo at yamang dagat ng bansa, pati na rin ang mga karapatan ng mga tao at mga komunidad ng mangingisda. At sa update naman sa West Philippine Sea mga kabayan, bagamat mauunawaan na nakatuon ang bansa sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal at kontratista ng mga pampublikong proyekto tulad ng mga flood control, abay nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa pagtupad sa kanilang makabayang tungkulin ng pagpapatrolya sa katubigan at himpapawid ng West Philippine Sea, kung saan ang Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay muli na namang nagsagawa ng isang regular na Maritime Domain Awareness Flight sa KIG o Kalayaan Island Group bilang bahagi ng lehitimong mandato nito na protektahan ang jurisdiction sa karagatan ng bansa at ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Ang BFAR aircraft ay umalis mula sa Puerto Princesa International Airport kahapon ng umaga at sinubaybayan ang mga aktibidad ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Samora Reef, isang barkong ospital ng China ang nakita, 2 barkong pandigma ng China at 29 na maritime militia vessels na nakaangkla malapit sa bahura. Pero habang patuloy na lumilipad ang BFAR aircraft, abay 3 beses umanong pinaputukan ng flares ng China ang sasakyang panghimpapawid ng BFAR na pinaputok mula sa bahura patungo sa sasakyang panghimpapawid habang ito ay legal na lumilipad. Sa Pag-asa K naman, walang barko ng China pero isang barkong pangisda ng Vietnam ang patuloy na tumatakbo sa timog kanluran ng bahagi. Sa Rurok Island naman ay 2 barkong pangisda ng Vietnam na nakaangklas sa timog kanluran at isang barko ng Vietnam Coast Guard na nakaangklas sa timog ng isla.
Sa Julian Pilipi Reef naman ay may kabuang 38 maritime militia vessels ng China, 26 ang nakadaong at 12 naman ang nakakalat sa lugar. Sa pagkakaisa bangs naman ay 34 na maritime militia vessels ng China ang nakakalat sa paligid, habang sa Panganiban Reef naman mga hindi kilalang barko ang naobserbahan ng BFAR sa loob ng lagoon. At sa Skoda Shoal naman, isang barkong pandigma ng PLA Navy na humigit kumulang 14 nautical miles hilagang kanluran ng shoal. Paulit-ulit na naglabas ang barkong ito ng mga hamon sa radyo laban sa sasakyang panghimpapawid ng BFAR habang ito ay lumilipad ng maayos sa loob ng subiranong karapatan ng Pilipinas. Sinabi ng Philippine Coast Guard at BFAR na ang mga regular na transparency flight na ito ay isinagawa alinsunod sa mga batas domestiko at mga international na regulasyon, partikular na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa PINAL at may bisang 2016 Arbitral Award. Layunin ng mga flight na ito na subaybayan ang kapaligirang pandagat, tasahin ang kalagayan ng mga yamang pangisda at tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Samantala, ayon naman sa isang post ni Commodore Jay Tariela, anya huwag nating kalimutan na ang pakikibaka upang ipagtanggol ang West Philippine Sea ay may sukdulang kahalagahan sa bansa. Dagdag pa nito, maaari anyang samantalahin ng People's Republic of China ang ating panloob na paghihiwalay na ingay sa politika upang pahinain ang ating pagkakaisa sa paggiit ng ating soberanya, mga karapatan sa soberanya at jurisdiction sa ating nararapat na maritime.